Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong pahayag ni Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Sabi niya, namumuliti ka lang si VP Sara, 2026 pa lang nag-announce na ng nag-announce na ng kanyang candidacy. Bakit? Sabi ni Congressman Tino, gusto niyang sindakin ang mga kongresista na ngayon ay nakatakdang talakayin ang impeachment cases laban sa kanya. Siya mismo ang nagsabi niya na sindakin ang mga kongresista. And I agree. Ito pong pag-announce ni VP Sara sa kanyang candidacy as early as now, medyo maaga pa nga eh. It's a wise move. Brilliant. Itong si Risa Ontiveros, last year pa yan, sinasabi niya na available siya na tatakbong presidente. Paulit-ulit. Lately, inulit na naman niya. And then, walang impact. As in, sabi nga ni Professor Malotikia, it's too early to announce. Usually daw, ang mga announcement na ganyan, pwede na December of 2026. Pwede nang i-announce. Kung front runner ka daw, usually, si VP Sara, front runner. Usually, ang front runner last to declare his pagtakbo na presidente. Ganon daw. But VP Sara is very strategic. Timing. Bakit timing? Kasi nga, yung tatlong impeachment complaint, ngayon na, tatalakayin na sa Committee on Justice na i-refer na. So, ano ang epekto ng kanyang formal announcement na ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang presidente sa 2028? Ano ang epekto ng deklarasyon na yon sa mga kongresista na boboto kung iakyat ba sa Senado ang kanyang impeachment? Ito na mismo, kongresista na mismo, Tino ang nagsabi, namumulitika lang yan, gusto niyang sindakin ang mga kongresista na boboto para maakyat sa Senado ang kanya. And truly, it's a brilliant move talaga. Mag-iisip ng marami ang mga kakampi ni Martin Romualdez ngayon. Di ba? Si Martin Romualdez matagal hindi nagpakita. Nung nagpakita siya, wow! Ang payat, slim na slim, pinagkaguluhan sa Kongreso, sa plenary. Ano yung timing niya? Yun yung araw ng impeachment complaint, dalawa pa noon, formal nang inirefer o trinouncement ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Nagpakita si Romualdez, sabi niya, ito na, lalaban kami, tatanggalin namin yung VP Sara na yan para hindi makakandidato sa 2028. May plano pa si Martin Romualdez, hindi pa nawawala. So ano ngayon? Ang mga kongresista, kung ikaw, isa ka doon sa Kamara na magdi-decide kung... Kasi Committee on Justice siguradong papasa yan. Madaling papasa. Huwag na nating i-debate yan. Dito ngayon sa plenary. 1/3, mga 100 plus. I don't know how many plus. Sabihin mo 110, 115, mga gano'n.
bago itong formal announcement ni VP Sara sa kanyang presidential bid, nagsasabi na ang mga kongresista na alanganin sila sa numbers, yung 1/3. Mga naunang nagsabi, Congressman Abante, malamig ang suporta ng impeachment ni VP Sara sa mga administration congressman, sabi niya. Sumunod si Congressman Ronald Puno, maraming problema sa bansa na dapat asikasuhin. Hindi namin susuportahan ang impeachment, both laban kay Pangulo and laban sa Vice Pangulo. Pangatlo, sino pa? Si Congressman Toby Chanco, sabi niya, malabo na makakuha ng 1/3 dahil walang incentive, walang pundong maibibigay sa mga pipirma. Sino pa? Congressman Eli San Fernando, malabo na makakuha ng 1/3 dahil ang mga kasama naming kongresista nag-iisip yung political career nila sa 2028. Dilima, nag-endorse siya, 2 impeachment complaint laban kay VP Sara, in-endorse ni Dilima. Siya mismo nagsabi, we are uncertain of the numbers kung makakuha ba kami ng 1/3. Ang pinakamatindi, ang Deputy House Majority Leader, Congressman Lawrence Defensor. Inamin niya, alanganin talaga yung 1/3. Ito alanganin na sila bago nag-declare ng presidential bid si VP Sara. Alam yun ni VP Sara eh. Kaya dinagdagan pa niya kung sa boxing pa, grugi na yung kalaban, left hook ba yan o right hook? Lalong tumba. Wala na, takot na ang mga kongresista ngayon. Senado naman. Senate President, atat na atat. Every day. Sabi niya, pagdating dito ng impeachment ni VP Sara, every day, bilisan natin, tapusin natin, atat na atat si SP Soto na magkaroon ng impeachment trial. At na ngayon, anong itra-trial ni Senator Soto na impeachment case kung ang mga kongresista wala na, nasindak na? Sinong kongresista na front runner ka, tatakbo ako? I-impeach mo ako? Sige, magkita tayo sa 2028. Patay. Tapos ang boxing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og yero. Natagaan. Mahal kayo ang panalito ng ating trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero nga na ay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkuon sa buslot sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero. Kinigi apiran noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. So, mga dako na gid kaayo og buslot sulata na gid kaayo ang balay ni Angkol. Pila na day Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na ka tuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang yero nimo. So makatop na ka karon Kol. Makatop na ko. Wala na putol-putol na gid ang yero. Mga bato Kol. Ipang butangan lang og bato. Gabok na gid kaayo ang yero. Nakapot na gid si Angkol.
karon naman na gid si angkol sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo og salamat pud sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon mulan. Pila na katuig lang kung agwantaan ning sin. Oo. Mga tay kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat pud sa Ginoo. Salamat.